one of the legal advisor of Senator Robin Padilla. Kung may nakikita kayong minsan katabi ni Senator Robin na naglalakad, nasa kanyang likuran, sa Senate, sa mga gatherings, he's with us. Attorney J.B. Hinlo. Attorney, magandang hapon sa inyo. Thank you for visiting us. Mayong adlaw. Ayan. Ka Henry and Karen. Yes, so, salamat sa inyong imbitasyon at nandito ako ngayon. Direct from Bacolod City. Kanya nga parang kaboses ni Boss Jomo yan. No? he's the second cousin of our boss. Taga Bacolod. Magkamag-anak sila. Okay, diretso na kami, Attorney JB. Pag sinabi bang legal advisor ng isang senador, like Senator Robin Padilla, ano po ang inyong trabaho? Ano po ang inyong mostly ginagawa at paano po ninyo ina-exercise sa pagiging abogado bilang isang advisor ng senador? Well, as a lawyer, I'm duty bound to help yung isang tao na nangangailangan ng, let's say, tulong sa legalidad, no? So, si Senator Robin Padilla, aking kaibigan, sabi niya sa akin kung pwede ko siyang matulungan during this impeachment proceeding. So, it is my honor to be with him para lang may sasagot sa mga kanyang katanungan kung meron siyang ikukonsulta. But yung desisyon kung anong gagawin at kung ano yung kanyang magiging desisyon sa impeachment, personal niya yon. I'm just here because he's not a lawyer. He needs probably yung mga tulong ng mga abogado para masundan niya yung proseso legal at yan yung that's my role. I'm here as a friend and I will help him sa lahat ng aking makakaya. Sa larangan lang ng pagtayo niya bilang senador, judges sa impeachment court. Yes. Okay. So, Attorney J.V. Hinlo, sir, ano po ba yung usual na tinatanong niya po sa inyo? Kasi kahit po kami ni Ka Henry, hindi rin naman po kami abogado and we have to do our own research para mas maintindihan po namin yung nagaganap sa impeachment trial sa Senado ngayon. So, for non-lawyers like us and for Senator Robin Padilla, ano po ba yung mga una niyang tinanong po sa inyo? Kadalasang mga natatanong. Well, yung kasagutan ko dyan, there's the lawyer-client relation na may privilege. Confidentiality. I cannot divulge yung aming dinidiscuss. But I assure you that Senator Padilla will independently address the impeachment hearing and he will decide based on his own conscience and knowledge. Yung mga abogado na kanyang mga advisors are here to answer questions kung meron siyang itatanong. But as to the actual questions, hindi po kami allowed base sa legal ethics na sabihin yon. But for the nature of the questions, it's more of knowledge, deeper understanding of the process. Ano po ba ang nature? Yeah, legal concepts, at the same time the process. So, because most of the senators are non-lawyers. And by reason of that, each one of them, they're entitled to seek assistance from their lawyer staff or their legal advisors who are outside the office nila. I think even the lawyers in the Senate, meron silang legislative staff, legis kung tawagin, lawyers and non-lawyer senators, meron silang group of lawyers din sa loob ng kanilang mga opisina. And palaging sinasabi rin ni Senator Robin Padilla, tama ba, Attorney JB, na he is a graduate of criminology and I think may mga background, may mga legal background din siya. And siya po'y wide researcher siya. He's a wide reader. Oh. I myself, I'm surprised matalino si Senator Padilla. No?
Kulang lang yung formal na pag-aaral ng abogasya. But as a reader of laws and history, he's a wide reader, and he has his own understanding ng proseso at ng mga concept ng legal. And he has an independent conscience to decide on certain issues and approach tuwing my witness. Believe me, I myself am surprised. Matalino po si Senator Robin. Yung nagbabash sa kanya, I think it's more of political rather than yung actual context ng kanyang mga tanong. Dahil po sa aking obserbasyon, ang mga katanungan ni Senator Robin ay yun rin ang mga katanungan ng masang Pilipino. Pero yun bang mga itinatanong niya, partner, yung mga isinasabi niya, the manifestation, the interjection, the motion, yan ba'y pinaghasama-samang payo, research, stock knowledge, at paglabas niya sa kanyang bibig, sarili niya na yon? Sarili niya yon. Oo. We're here to answer queries ni Senator Padilla. He also studies by himself. As what I said, he's a wide reader. Yung history ng Romanov. He cited nagulat the ka rin history ba ron? of Nagulat ka rin ba Russia. ron na ganun kalalim pala yung... Yes. He's a wide reader. And kahit ako, nagulat na may mga atake sa tanong na talagang Robin Padilla na sa aking tingin nakuha niya at nakukuha niya ang mga nasa isipan ng masang Pilipino. Yung hindi naiisip ng mga abogado, naiisip ni Senator Robin. So, kami, na mga abogado, nagtutulungan. With your indulgence, meron bang gano'n na, teka, hindi ko na-advise yun tama yung sinabi niya. May mga gano'n ba kayo? As what I said, we do not tell him what to answer. We do not tell him what to do. He asks us questions. We give him the best answer or opinion that we have. But at the end of the day, no, kung mag-prepare si Senator Robin, galing sa kanya yon. At sabi ko nga, napakatalinong senador, yung kulang lang sa kanya yung formal na pag-aaral ng batas. Ito, yung aking opinion. Kasi, yun nga, sa social media, may mga nagbabash na dapat tumahimik na lang siya, katulad ng ibang mga senador, kasi hindi naman siya abogado. Ito yung kasagutan dyan. Ang ating konstitusyon, no, Article 11, no, Number 6, Section 3, nagsasabi na yung Senado yung magtatry at hear ng cases of impeachment. Sa ating konstitusyon, nakadisenyo yon na Senado yung magiging trial court. Kung gusto sana ng ating konstitusyon na mga abogado o lahat ng judges ay abogado, dapat ibinigay na yan sa Korte Suprema. Pero bakit ibinigay sa Senado? Dahil ang impeachment proceeding hindi lang legal. Kasama dyan yung political at yung ramdam ng taong bayan tungkol sa akusasyon laban sa kanilang na-elect na opisyal, na impeachable official, just like the Vice President. So, yung sinasabi na hindi na naaayon sa desisyon ng Korte Suprema, hindi naaayon sa mga batas, mali yun sa aking opinion dahil kung ginusto ng saligang batas na purely legal, yung atake sa issue ng impeachment, dapat iniligay ang obligasyon at responsibility sa Korte Suprema, but it is given to the Senate. So, our senators, they represent, no, the people, the Filipinos. At wala tayong magawa kung yung gusto nilang iboto hindi abogado. Kung gusto nilang iboto
negosyante, kung gusto nilang iboto artista, kung gusto nilang iboto non-lawyers, no choice because yan yung pinili ng taong bayan. Ako, abogado ako. Tumakbo ako nung last election. Hindi ako nanalo. Ano magagawa ko? Kahit sasabihin ko sa sarili ko na I understand legal concepts far better than the non-lawyers senators. Wala tayong magawa kasi nakadisenyo yung saligang batas natin na only the Senate can hear and try impeachment cases. Okay. So, I think very naman po 'yan, very clear naman po senator judges whether lawyers or hindi, siya ay senador. Speaking of Senator Robin Padilla in particular, has the right to be there sa impeachment court. He has the right to ask questions so that he will have kumbaga good understanding kung saan manggagaling yung kanyang magiging desisyon pagdating sa kaso ng impeachment trial. But nabanggit niyo, Attorney Hinlos or Attorney JV, na yung bashing, So ito po ay dahil syempre laganap na rin pong social media. And nagiging laman po siya ng mga tinatawag natin na mga memes, quotable quotes, mga ganon. Others are sabihin na natin medyo masakit. Yung iba naman po funny, 'di ba? Entertaining. Yung iba naman po ay sabihin na natin ay neutral, yung mga ganun po. So, ano po ang pakiramdam naman po ni Senator Robin Padilla dito? Was he able to kahit paano tell you in a way na hindi siya comfortable dito, hindi siya masaya, o tanggap niya po dahil ito po ay parte ng pagiging isang senador and a public figure? Hindi po nagdi-discuss si Senator Padilla tungkol dyan because sa aking obserbasyon sa kanya, very confident siya sa kanyang performance as a senator during this impeachment trial. Kung titignan mo yung bashing at kung titignan mo yung pumupuri sa kanya, within the DDS universe, yung mga Duterte supporters universe, hindi bashing yung nakalagay doon, pagpupuri. Yung nakikita kong personal na bashing galing sa mga komento sa main media, sa Inquirer page, sa let's say ABS page, pag nakikita maraming laughing emoji. So to the minds, Those are of comments. analysts. Comments. We're talking comments We're talking and yung about mga emojis also and comments. plus emojis. Makikita natin sa certain news outlets, mas marami yung laughing emoji compared to the like or heart emoji. But within the DDS community, SMNI, I don't know with DZRH, hindi bashing yung nakalagay. Bagkos pagpupuri at pasasalamat sa kanyang saloobin at pag-handle ng impeachment. So, yung isa ring basihan natin, kung palpak yung ginagawa ni Senator Padilla, bakit sa survey kung saan wala siyang partisipasyon, at ito'y independent survey, bakit number 1 siya doon? So, mapapaisip tayo. Pero I think what you're trying to say is all the bashings and different comments negatively it's political. It's political. Okay, but meron ba kayo minsan na pag-uusapan or nag-a-advise ba kayo na ba't di natin kasuhan ito? Ba't di natin pailan ng kaso ito? O si Senator mismo nag-a-ask sa inyo, dapat bang kasuhan na to? Dapat na bang kasuhan na ito? Wala bang ganyan? Sa pagkakakilala ko kay Senator Padilla, sports siya. Sports. May kinasuhan na ba siya? Sa iyong Sa pagkakaalam? pagkakaalam ko, parang wala. May cyber libel na ba niya? Sa pagkakaalam ko, wala. Okay. I have not asked him that question, pero sa pagkakaalam ko, he's a fair man and he accepts criticism. Inaamin niya na dati siyang preso, nagbagong buhay, at naging senador siya. He's our number 1 senator nung tumakbo siya, more than Attorney Hinlo, who is a lawyer.
wala tayong magawa eh. Siya yung pinili ng taong bayan. Pero tika muna, let's go to the legislative works and agenda of Senator Padilla. Ano yung mga sort of legislative plan or bills na galing sa inyong payo rin bilang mga abogado? Bago lang akong naging isang advisor ni Senator Padilla. So, ibang abogado o ibang team yung humahawak ng legislative measure niya. Pero yung pagkakakilala ko sa kanya, yung gusto niya talagang i-push yung federalism, no? But I think he's frustrated there because most of the senators or karamihan walang interest tungkol sa pag-shift to federal form of government. He really believes in federalism. So, probably during this administration, it's not yet the time to do that. But personal belief niya, he believes that it is the solution. Yung puso niya, gusto niyang tumulong sa mga minorities. Gusto niyang tumulong sa mahihirap. That's why nakaka-relate siya sa masa, no? Whether it's by reason na Pero he's a Muslim or para naman siya to be fair din naman sa kanya. Ano yung mga bills na pwedeng masabi na ito is Robin Padilla bill ito? I think it's more of the bills regarding sa minorities, education. He also has he wanted to go back to revert back na hindi na grade 10. Parang up to grade 6 lang. Meron rin siyang bill na yung edad ng minor na magiging liable So, sa krimen dapat penal reforms. yes And I think he's pushing for death penalty. that's one of them, no? At the same time yung sa minor na nakakommit ng krimen, sabi niya masyadong mataas, no, yung threshold. So he is open to bring it down to 10 years old. But he's also open to increase it. Depende. Basta, sabi niya, yung sa present, medyo may problema tayo. That's why, that is one measure na sabi niya may problema. Yung child criminals, no? So, he wants them treated as adults pag merong heinous crime. Not the ordinary crimes. When you say heinous crime, may pinatay, may ni-rape. So kasi it's not only the perpetrator, it's also yung mga biktima. Minsan yung mga biktima, bata rin. You mean to say wala nang hustisya. So the senator, sa aking tingin sa kanya, yung pulso ng masa ay nakukuha niya. He frequently goes down at nakikipag-usap sa taong bayan. Hindi lang nagpapa-aircon at nagdedepende sa staff. Pero kasi, Attorney Hinlo, sir, syempre, alam naman natin na he's also, because of his popularity din as an actor, artista po din siya kasi bago ang lahat. He is Binoy. Siya ay si Binoy. Ano? And dahil kaya marami pong humahanga rin sa kanya. Aminin po natin yan. Meron na po siyang fan base, ano. So ito po ay magandang magandang foundation po popularity wise. Pero bilang freshman senator, I suppose he is under a lot of pressure also to learn. Sabi niyo nga po ay very studious siya, nagre-research siya mag-isa. Nag-aaral ba siya? Nag-aaral siya, nagpe-prepare siya. He So prepares. sinasabi niyo po 'yon. Pero pagdating po sa mga malalim na issues, ayan po, like federalism, like itong mga sa justice system. West sa tingin niyo Philippine po, Sea. sa tingin niyo po ba kaya rin po ba niyang maintindihan ito at mai-deliver din po Ma-articulate, sa ating mga kababayan? Kayang-kaya ni Senator Padilla at aminado rin siya na kailangan niya rin ng suporta. Kaya nandito yung katulad ko, isang abogado, nandyan rin si Attorney Panelo, nandyan rin yung legislative team niya. So, aminado rin siya na tao lang siya. Kaya may mga nakapaligid ring abogado sa kanya kung saan nagtatanong rin siya. But sabi ko nga, at the end of the day,
his decision will be his alone. Dahil siya yung senador, hindi naman si Attorney Hinlo, hindi naman si Attorney Panelo. Oo, pero wala ba siyang planong mag-take ng law? Hindi ko natanong sa kanya, Oo. no? Hindi ba niya na-isip minsan na makapag-abogado nga ng itong mga tinamaan ng... Oo. Mukhang At baka si Attorney interesado Hinlo siya. mag-aartista. Pwede. Hindi, pero kidding aside, yun ang problema rin minsan naman sa mga Pilipino, yung padalos-dalos na paghamak at pagmamaliit sa mga tao na ang edukasyon ay hindi sapat. Kung ang pagbabatayan nila, halimbawa nga ay yung dapat pag senador ka, dapat abogado ka, pero yun nga ang binabanggit naman ninyo, ang konstitusyon kasi wala namang sinasabing dapat abogado Read ka. and write lang nakalagay. So, Filipino citizen. iyan yung of legal iyan age. yung ni-require ng Constitution. Those are basic qualification, and Senator Robin qualifies just like the other senators. Kasi kung nakalagay diyan na dapat abogado, edi sana siguro yung nanalo si Attorney Hinlo. Kaya tuloy nga partner minsan sabi nga nila pati yung ibang mga artistang sumusubok ngayon pero parang nagdadalawang isip na at baka ang sapitin din kung hindi man pagkatalo ay malait sapagkat sa ating mga mamamayan din naman ang konsepto kasi nila ng talagang paghahagaw ay member ng Legislative Department. Ayaw kasi sala sa lamig, sala sa init. Ayaw ng tahimik, ayaw din ng mainit. Pero kailangan siguro, attorney, partner, yung, ito ka, artista. Hindi na, kunyari lang artista. Pero dahil ikaw ay pinagkatiwalaan ng taong bayan, it is up to you also to, kumbaga, itaas mo din yung kumbaga, kaalaman, magkusa ka, kumbaga, maximum effort. Tanong ko, no? Sa mga nagtutulig sa kay Senator Padilla, yung ating presidente, si President Marcos, nagtapos ba siya? Hindi, pero ganito, Attorney JB, siguro yung ating mga kababayan ng babash, yung mga kababayan nating naghahanap sa kanya ng talagang senador na may mga ano yan may mga ehemplo yan. Pero aminado rin ba kayo? Ito diretsahan tanong ito. Na minsan pag nagsalita siya, after niya magsalita, nagkakaroon din kayo ng post-evaluation at napag-uusapan din yun. Sabi mo nga, barako naman yan. Maamin naman ng pagkakamalian. Nasasabi ba ninyo at nasasabi rin niya na teka, parang meron din akong hindi tama na nasabi at ang resulta naman nun mabuti sa isang public servant na umaamin ng pagkakamali. May pinost si Senator Robin ngayong araw na may post-evaluation siya. Inaamin niya sa kanyang Facebook post, no? Because aminado rin siya na hindi siya perpekto. Kaya nga nandito ako. Nandyan si Attorney Panelo, nandyan yung kanyang legislative staff. He asks questions, no? It's a continuing process for him, but sabi ko nga, at the end of the day, desisyon niya yan. Humingi siya ng tulong sa katulad ko, ibibigay ko yung the best that I can give dahil magkaibigan kami. At sa aking sinabi nga, nasusurpresa rin ako dahil there are certain topics, there are certain reactions na galing lang talaga sa kanya, hindi namin na-anticipate as lawyers, na hawak niya yung pulso ng masa. And then I think before we finally end this segment with Attorney JB Hinlo, rest assured, you can tell Senator Padilla, and I think he knows naman during the campaign he frequent visit the station, and rest assured that this station is a friend
to all and enemy to none. Kumbaga, wala kaming, kung ano yung sasabihin niya, kung ano yung magagaling sa bibig niya ay lalabas sa aming pagbabalita. Ang maganda naman sa demokrasya is, partner yung kasabihan nga na maaaring mali yung sinabi mo, pero ilalaban kita sa Tagalog. Maaaring mali yung sinabi mo, pero ilalaban ko ng patayan ng karapatan mong sabihin ito. And that's yun ang framework ng pinanggagalingan nung kay basher ka, kay pumupuri ka, galing sa hinog ng demokrasya ito Basta yung pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya onion skinned, no? He will take the comments as it is, and gaya ko, yan yung aking opinion rin. Dapat yung kung nasa politika ka, i-welcome mo yung kritisismo. It's a continuing learning process. So, I will not advise him to file cases sa mga tao na hindi sumasang-ayon sa kanya kasi yung iba dyan, baka mamaya yung basher niyan, fake accounts lang. I personally believe it is political. Kasi nga, sinasabi ko, within the DDS universe, yung mga Duterte supporters, pinupuri yung performance ni Senator Padilla. At yung sa tingin ng DDS, ay yung mga nagbabasya kanya dahil sa politika. Because they cannot accept that the senator is rating high. Well, end of the day, it's, yun ang sinasabi natin. Malaya tayo. We all have the right to say it. We all have the right to opinionate. But kailangan din natin madalas at hindi lang minsan, kundi dapat tayo maging responsable sa ating mga pagkukomento. Tao din lang naman yan. Senador na yan. Kumbaga, siguro hindi lang naman niya maamin. Mag-isa na lang siya. Medyo nalulungkot din siya sa sinasapit ng kanyang kalalagayan sa Senado. Sa ngayon, on the contrary, the senator is in high spirit. Magkasama kami kahapon. He's in high spirit. I think sa personal assessment niya, he is very satisfied with how he is handling the impeachment trial. So, he will have to answer that himself. At tinatanggap niya lahat ng mga komento sa kanya. Wala naman siyang sinasabing na nalulungkot siya o nagagalit. Sabi ko nga, sports si Senator Robin. Gaya ko, sports rin ako. What is your next and perhaps advice na maaaring ma-share niyo sa publiko for Senator Robin as a legal advisor? Let's put it this way. Kailangan maging boses siya ng ordinaryong Pilipino. Aminado naman tayong lahat na hindi siya abogado. Pero yung pagkapanalo niya bilang senador, na-disenyo yan ng konstitusyon na kahit hindi abogado, sila yung magiging What legislative measures maybe you have in mind to advise to Senator Robin na ito ang dapat nating isulong? Well, I have my personal legislative measure, hindi kay Senator Robin. But if I can lobby with him to join with me, I believe in the Philippines industrialization, magparami tayo ng trabaho, ng industriya, and yung tinatawag ko state-managed farming, wherein sa agrikultura natin, yung mga nakatiwangwang lupain, dapat pasukin ng gobyerno at lagyan ng maraming negosyong agrikultura without need of civil service eligibility except for manager position. Yung kailangan ng bansang Pilipinas magparami ng trabaho. Yan po, personal ko yan. I will do my best because I'm pushing it. The reason why I ran for the Senate, and dahil magkasama kami ni Senator Robin na tinuturing niya ako na isang kaibigan at nagtatanong siya sa akin ng mga bagay-bagay, kung magtanong siya sa akin, paano natin ma-solve yung poverty problem of the Philippines,
I will push for the As industrialization. legislative measures. That is correct. And Alright. state-managed farming. Okay, Attorney JV Hinlo, thank you so much for Thank you po, Maraming Attorney. Giving your time salamat, with us. Ka Henry and Miss Karen. Napakaganda mo pala sa No, personal. grabe ka naman, sir. Pwede na- Napakagwapo niyo rin, sir. At ang ganda ng skin ni sir. Sabihin rin natin, napaka-pogi ni Ka Henry. Oo. Pwede na kayong gumawa ng teleserye. Hindi, tingnan mo yung skin ni sir. Baka oh. Tingnan mo nagbo-blush na. the next movie of Senator Robin, maybe you would want to add Karen. Extra lang. Extra kaming dalawa. Extra lang kami doon. Kami yung kapitbahay. Salamat po. Ganun lang kami. We'll be right back. Attorney JB Hinlo, one of the legal lawyer of legal advisor of Senator Robin. Thank you po, Attorney. We'll be right back. Ma'am 6:10. Karen.